Good morning everybody. Magandang umaga mga kaibigan. Welcome back. Kuya Koy. Balik tayo dito sa ating Farm B. Farm 2. Upland Farm. Oh, sabi ng isang nakakilala ko, ganun ba yung farm? Ang concept nyo kasi yung farm, yung tulad ng mga commercial farms, may mga thousands of mga broiler chicken or layers. Ganon yung tingin niya sa farm. Ano ba ang farm sa Tagalog? Sakahan or taniman, di ba? Kahit dito sa bundok, pwede mong tawagin na farm to kasi general term yan sa lahat ng uri ng lupa na agricultural. At kapag mayroon kang agricultural activities, farming yan. Di ba? Ito, kaya aminin nyo na, farm to. Yan. So, nagbisita tayo dito muli. Supposed to be every other day, pero inabot tayo ng on the third day bago tayo nakapunta dito dahil sa namitas kami ni Mrs. ng kalamansi sa farm A. Okay. So, ngayon, bilang pagbisita dito, ito, nakaready na yung aking balde dahil sa mamimitas din kami ng kalamansi dito, pero kailangan kong gumawa ng ilang mga maintenance sa mga halaman tulad nitong mga kardava or mga saging na saba. Ito na yung mga saha nung lahat ng mga natumbang saging nung nagkaroon ng bagyo. Bagyong Juan ba siguro yan? Bagyong Juan. Yan, naubos lahat ng malalaking saging ko dito na natumbaan nung panahon ng bagyo. Kaya ngayon, back to square one ako. Dito naman ako naghihintay sa mga panibagong saha. So, kinakailangan mag-saha selection ako para makapagpabunga ng malalaki. So, yan. Hinaalis ko to, yung mga in between. Tulad yan, malaki na sana, pero inalis ko pa kasi ito yung mas priority ko. So, yan. So, dito sa isang kumpol na to, nagtira ako ng 3, magkakahiwalay, nasa triangle, para lumaki sila ng husto. At the rest ng mga tutubo pa dito, ay i-abort ko na. Yan, alisin ko na. Yan. So, ito yung maintenance ko sa saging. Ito, mag-isa lang siya dyan, so makaka-recover na yan. Doon, nagbawas din ako. Inalis ko halos lahat ng mga saha na maliliit para yung mga main banana plants ay makapag-produce na ng bunga. Ito, kailangan maalis din. Yan. Tanggal ng mga hindi ko na actually na disinfect yung aking itak. Yan. Dito naman yung niyog, maganda na rin. Natanggal yung dahon ng mga tuyo. Yan na sangkutan na to, tanggalan na ng mga bunga na pang kopra. Yan, pero yung sumunod ang dami pa. Ito, parang binawasan to ng kubuko. Pero matigas na. Yan. Kapag nauuhaw kasi yung aking katulong ay kumukuha na lang dyan. Yan. Ito nga, ang dami grabe At ito, nagkaroon ng damage. Ito. Yan. Medyo matigas na rin. Ito buko pa. Yan, buko. Ang dami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na piraso ng nyog sa isang tangkay. Ganun karami. Ito yung nyog na sinunog ko. Kasi pinamugaran to ng mga uwang, anay, lahat na ng insekto kasi nagkumpulan na yung mga tuyong dahon. So sinunog ko at nang nakarecover, ayan, ang ganda na linis na ng mga dahon, nalulusog ng mga bunga. Yan, so na-disinfect yung niyog. Doon, sinunog ko rin kita nyo, yun sinunog ko rin yun. Kasi ganun din nangyari. Hindi nyo makita, yan. So sa umpisa parang sasabihin nyo, sinira mo yung niyog. Yan, sinira mo yun, sinunog mo. Pero once na naka-recover na yan, yung magiging malinis na yung nasa babang portion, aalisin ko yun, mga ito yung dahon. And magpuproduce na rin yan ng bunga. Yan. Dito, may tinanim ako pala akong pili dito. Yan malaki na. Yan. So, itotap pruning ko yan para magsanga. Ito rin malaki na rin kailangan na rin itap pruning. Pili to galing sa buto. Ganda ng tubo. Ito may mga lubi-lubi. Okay lang yan para makuha ng panggulay. Wala namang problema sa lubi-lubi. May kakao, may isang bunga. Yung isa na tuyo na. Yan. So ito, halimbawa, ito yung mother plant. Actually, nauna tong saha.
So ito yung papabungahin natin. Sacrifice muna to. Yan. So ganito lang yung ginagawa. Yan. Yan, linis. Ikaw, may bulaklak na. Ito galing to sa buto. Hindi ito marketed or grafted. Galing na to sa buto. Yan. Nasa ko na rin to. 3 years old. Yan. Okay, so dito, kailangan lang linisin kasi magkahiwalay naman ng puno. Pwede ko namang i-sacrifice itong isa. Ito, pwede kong i-sacrifice para makabuelo itong isang to. Mas maganda yung puno. Yan. At saka may mga, ano ba to? Tawag dito sa damo na to. Elefantism. Sikat na sikat yun ng pandemic eh. Yan. So ito, kung matibay yung puno. Matibay naman, so pwede naman siyang itira. Anyway, medyo magkahiwalay ng konti, so pwede mag-produce ng bunga. Yan. Pwede mo itong itira. Linisin lang. Yan. Up. So kailangan ko lang malinis na para hindi pamugaran ng daga. Mga baging. No? Kapag lumapag na yung baging, madidipran yung halaman ng sunlight. Yan, sunlight. Yan. So ito malinis na rin. No? Yan. So hiwalay na rin to. Yan. So after 1 month, bawas na naman tayo ng dahon. Kasi ganito mangyayari niya. No? Tambak din naman. So ito aalisin natin. Ito linis. Yan, dapat matalim talaga yung itak. Yan. Ito magkatabi din. Yan. So pwede tayong pumili dito sa dalawa kung alin ang papabungahin natin. So ito yung pabungahin natin. Sacrifice na itong isa. Yan. Malaki na sana, pero kailangan natin mag-sacrifice. Yan. Ganun. Mayroon kayong ibang pamamaraan, okay lang. Basta sa ako, yung ginagawa ko eh. At effective to. Kasi dati, ang liliit ng mga bunga nito. Kukumpulan na kasi. At nagkaroon ng fungus. Pero kapag yan, natitriman, nalilinis, at nahihiwalay, di ba? So, nagdidelete tayo. Nagdidelete ng mga saha. Yan, naiiwasan yung fungus. At lumalaki yung bunga. Yan. So, marami din yan mga kaibigan. No? Marami pa yung aking lilinisin. Ito pa, grabe. Kumpulan na. Yan. Yan, grabe na ito yung dahon. So pag nalinisan siyang ganyan, ganda na oh. Maaliwalas. Diba? Yan. Kaya, ganyan ang dapat natin gawin sa ating mga saging. No? After ng recovery, ay magdidili tayo. Alis tayo ng mga saha. Ito. No, medyo matatag to. Yan, pwede ito makaboilo. Yan, yan. Actually, hindi matibay yung puno niya. Oh. Hindi matibay yung puno. Pero dahil sa nakahiwalay, hayaan na natin. Pero dito, kailangan pumili. Kung dito yung pinakamatatag, yun ang matitira. Ito matatag. Delete yung dalawa. Yan. Nung summer, pinagsusunog ko yung mga dahon. Yan. Okay. So, magiging aliwala siyang tingnan. Ito, alisin na rin. Saka na tayong patubo yan. Yan. Tanggal. Ito, nagkukumpulan din. Ayan, ito malaki na. So, alisin sa gitna.
So, lalaki ang bunga niyan. Okay, ito. Diyan pa ba ako? Diyan pa ba kayo? So, delete. Yan, may mother plant. Pwede na itong itira. Pwede na itong itira ng isang follower kasi malapit ng mabulaklak, you know. Yan. So, pwede na itong itira. Sumama sa bato. Okay. Tanggal yung damo. Tanggal yung kahoy. Ayan. Ito yung Madre de Agua. Oh. Grabe na. Trim natin. Okay. Ayan. Baging. Okay. So yan mga kaibigan. Tingnan nyo. Tingin maaliwalas. So. Yan. So lalaki na yung bunga yan. And then yung isang follower. At yung tatlo pang malalaking puno. Naka-split naman siya. Hiwa-hiwalay. Lalaki din yung bunga niyan. Alright. So yan mga kaibigan na maintenance dito sa Upland Farm. Taniman dito sa bundok. Yan. Ganun ang tingnan. Maganda. Magandang tingnan pag nakawanan na. Maaliwalas. So, tanggal to. Oy, nako, sinabahan ko yung bato. Yan. Ito, kakao. Ito, tanggal. Yan. Tapos yan may isang follower. Oh. Okay lang yan. Bato. Yung itak kinakailangan. Matalim. Okay, so yan mga kaibigan, tingnan nyo. Ganda na. Diba? Yan ang ating maintenance sa tanim na saging. Particularly itong saging na kardaba o kaya saba. Okay? Alright. Thank you very much for watching mga kaibigan. Please support our channel. Subscribe, like, comment, share. Okay? Alright. God bless. Bye-bye.